Hello guys, welcome to my channel. So nandito na naman tayo sa panibagong video. Ang ating content ngayon ay change class. Dati na natin 'to nagawa na yung una nating character ay Dark Knight, tapos nagpalit tayo ng DL Charisma, tapos nagpalit tayo ng DL STR na gamit natin ngayon. Ngayon magpapalit naman tayo ng Wizard. Marami kasi nag-request na i-class review ko daw yung Wizard. Pero nahihirapan kasi ako mag-class review lalo kung hindi ko siya nagamit. Ayoko naman magbigay ng mga idea and insight lalo na kung building at saka syempre sa mga master review, master talent, tapos sa mga sa pa-level. Ayoko magbigay ng reviews ko doon lalo kung hindi ko siya nagamit at hindi ko alam kung accurate ba yung mga sinasabi natin doon. So gagawin natin, mag-change class tayo sa Wizard para masubukan naman natin, syempre at the same time may share natin yung experience natin dito sa Wizard natin. So ang ginawa natin ngayon, bumili tayo ng Jazz, no, dahil nga kailangan natin sa pag-change class. Kasi isasabay natin yung change class natin doon sa pagpalit naman natin ng wing. Kasi nagagandahan din ako, isa sa mga reason kung bakit ako magpapalit. Hindi natin hintayin yung Lancer sa susunod na yon. Kaya ako magpapalit dahil gusto ko yung wing ng Wizard. Actually, yung wing talaga ng BK ang gusto ko. Ang ganda, yung kumikidlat. Kaso, nagpalit na tayo eh. Gusto ko mag-DL, tapos mas nagandaan ako sa wing ng Wizard. So, yan na. Ang gagawin natin, magpapalit tayo ng ating Wizard kasama na yung wing natin. Kaya in total, kung magpapalit kayo na naka 2.5 wing na kayo, ang total na magagastos nyo na just ay 5K. So na makikita naman natin mamaya yung ating bibilin na item para ma-idea rin kayo kung ano ba yung mga items na ginagamit para sa pag-change class at sa pagpalit ng wing. Makikita nyo dito, top 1 tayo dati sa DK, ngayon top 1 tayo sa DL. So napagarian natin, sa server lang namin ha, napagarian natin ang Dark Knight at ang Dark Lord dito sa server namin. Number 1 tayo dyan guys. Hindi ko naman sinasabing malakas tayo, but then syempre malakas tayo siguro, no? Marami na tayo nagastos eh. Ayan, yan na, makikita nyo dito, bibili tayo ng class change card. 3,000 just yan guys. Medyo mahal, no? Medyo masakit sa bulsa. Pambili ko na sana ng sapatos. Kaso wala eh, dahil mas gusto natin maglaro. Ayan, bibili tayo. Yan ang enjoyment natin. So ito, isa to sa mga bibili natin, yung 2.5 na para makagkaroon tayo ng Wing of Chaos ba yun? Chaos kasi para sa BK eh. Wing of Soul. Basta yung wing ng Wizard, Wing of Life ata yun. Hindi, sa ano yun? Sa L pala yun. Hindi ko alam kung anong wing yung nung sa Wizard. Comment naman kayo kung anong wing yon. Anyway, yan, bibili na natin siya guys para gamitin natin sa pag-change class. Isang buo yan. Yan, parang package siya na binili natin. Sakit, di ba? Pero wala eh. Ganun talaga para mapagbigay tayo ng magandang reviews sa ating mga viewers. So, malakas kayo sa akin eh, di ba? Gusto nyo ng Wizard? O, yan na, gawin natin yan guys. Kinat ko pala yung video na ito, meron tayong pang change class, tapos meron tayong video na yung class review talaga natin para sa Wizard. Unahin muna natin to para ma-practice naman natin yung Wizard, kung ano ba yung magandang experience sa kanya. Tapos, kung ano ba magandang build doon sa ating Wizard. So ngayon, nagagamit ko na siya, no? Medyo nakakatuwa. Dito sa change class, pwede kayong mamili kung anong gusto nyo. Ako ay Dark Lord, Empire Lord dito. Pwede kayong pumili ng Dark Knight, Soul Wizard, Noble Elf, yung Summoner, Dimensioner Summoner ata yun, at kung ano-ano pa. So, sabi ko nga, sa dati kapag nagpalit kayo ng inyong class, yung mga item nyo na suot, babalik yun sa inyong inventory. Pero kung hindi naman yung hindi kasya yung gamit nyo doon sa inventory nyo, mariretain sa character nyo na suot-suot. Pero hindi magi-effect yung mga defense niya, syempre at the same time yung yung mga options niya, dahil nga hindi para sa class nyo yun. Kailangan nyo pa rin hubarin yun. Ibebenta nyo na lang ulit. Pero advice ko lang guys, bago kayo mag-change class, bumili na agad kayo ng mga items. Unti-unti nyo, kahit yung mga lower tier lang muna.
Para sa akin na kasi yung ginawa ko, lower tier lang muna ako para mapag-change class tayo, yung may magamit tayo. At unti-unti natin na bumili ng mga gusto nating items. So sisimulan na natin guys yung ating pag-change class. Yun pala guys no, kapag nag-change class tayo, kung hindi nyo napanood yung dati nating video na nag-change class tayo, lahat ng skills nyo na kinraft, lahat ng mga materials nun babalik. Magiging skill shards ulit siya, magiging quartz ulit siya. Tapos bahala kayong mag-upgrade ng kung anong skill ang gusto nyo palibelin doon sa panibagong yung class. O kita nyo na guys, nag-change class na tayo from DLSTR to Wizard guys. Kung makikita natin na tayo ay pinasok na natin yung ating character. Tapos ayan na, Wizard na tayo guys. So tignan natin kung ano bang itsura ng Wizard. Although dati sa MU Philippines ako ay Dark Knight talaga, Wizard, hindi ako fanatic ng Wizard, pero ngayon susubukan natin siya, gusto natin siya ma-experience. So yan guys, yung change class ng ating Wizard. Lahat ng mga nagastos natin ay babalik yan. Ngayon yung ating item, yung wing ay nandyan sa ating inventory dahil nga hindi yan sa atin pasok, hindi yan natin pwedeng suotin. Kaya tayo ay bumili ng Wing of Magic pala guys. So Wing of Magic, yung wing ng Wizard. Papalitan natin yung dati nating wing na Deathcloak. So yung binili natin na change ng 2.5 wing, gagamitin natin siya para mapalitan natin tong wing natin. Kung mapapansin nyo guys no, hindi pa na ano dito na refresh kung anong ranking ko dito, pero bumaba yung rank ko dito guys dahil nga tayo ay nagpalit. After 5 minutes ata bago yan mapalitan. So papalitan na natin siya. Alam nyo guys kung bakit din ako nag-iipon ng condor. Na tayo, mag-third wing na rin tayo guys. Kasi ang pangit ng wing ko, yung ating 2.5 wing, ang pangit niya. So papalitan natin agad siya dahil gusto natin ng third wing ng Wizard at the same time pangit yung option niya. So yan na guys, meron na tayong Wing of Magic. Napalitan na natin yung ating dating wing. So dito makikita nyo yung ating mga skill shards and yung ating quartz ay bumalik. Pati yung mga ginamit natin sa morph, yung ating mga set dati na parang style lang, yon ay babalik sa atin. Even yung ating mga stats, syempre babalik siya. Bahala na kayo kung anong stats ang gagawin nyo. Pero ako kasi ang ginawa ko dahil nga more on farming ako, lalo kapag umaga 8 to 5 PM dahil nasa trabaho tayo. AFK lang natin yung character natin. Hindi naman AFK totally dahil di natin ine-exit. Ang ginagawa natin habang nag-work, pupunta tayo sa mga red boss tapos pinapatay natin. So hindi natin siya mabantayan masyado, 'di ba? Dahil nagtatrabaho tayo. Click lang tayo ng click. Kaya ang ginawa ko, pinataas ko tong AG ko para kahit papano kaya niyang tangkehin yung mga red boss. So kahit medyo mabagal kang mag-kill, dahil nasa Sanctuary 1 na tayo guys no, medyo hirap ako doon talaga, lalo na nung ako ay Dark Lord at saka nung Blade Knight tayo. Pero dahil Wizard na tayo, susubukan natin siya kung kaya, kasi napapansin ko sa mga Wizard medyo kaya nila yung mga mobs doon sa Sanctuary 1, medyo na-farm nila yon. Sa Sanctuary 1 guys, sa server namin from 141 to 144, medyo quiet and peaceful doon dahil walang PK doon. Kapag nauna ka doon sa red boss, sa'yo na yon. Dito kasi sa server namin sa 144, medyo merong digmaan na nagaganap dito sa Supreme laban sa Guardian dahil nga medyo hindi okay ang pamunuan ng dalawang yon. So tayo ay nasa Supreme. Hindi tayo masyadong napipk dito dahil medyo mabait naman tayo, hindi tayo nang PPK, bihirang-bihira, at tayo ay pala kaibigan, yun lang, binuhat yung bangko, no? So kung mapapansin nyo, pinatasan natin yung ating agility dahil gusto natin yung matangke yung ating mobs kahit medyo yung mga red boss, para kahit papano maano natin siya, ma-farm natin siya. Pero malakas na kasi ang damage nito, at dahil nga tayo ay yung fluorite natin, no? I-explain natin nga sa susunod na video yung fluorite natin at kung anong ginamit natin na dito sa ating master talent, no? Dahil pinag-aaralan pa natin siya. Ibang video naman ang gagawin natin doon. Kung umabot ka sa video na ito, please consider like, subscribe, and also share this video para kahit paano meron tayong mabigyan ng insight about doon sa MU Monarch.
Yun lang naman talaga ang purpose ko talaga kung bakit tayo gumagawa ng video about sa MU Monarch, para mabigyan natin ng knowledge yung mga gusto maglaro nito, no, para hindi sila mahirapan masyado. Ito kasi yung isa sa mga minahal kong laro nung kabataan ko. Although bata pa naman tayo, no, 33 years old na tayo. So yun lang guys, and maraming salamat. Keep watching. Have a good day. Bye bye.